Sa buong 2025, hindi ako masyadong nag-upload ng videos tungkol sa art niya. Ang sabi niya kasi nung 2024, masyado siyang nape-pressure gumawa ng videos. So nung 2025, hinayaan ko na muna siyang huminga. Pero di siya tumigil sa pagre-record. Parang i-limit daw yung mga decision making simula umaga pa lang. Hilamos, toothbrush, ganyan. Diretso na mag-work agad. Di ko alam kung bakit ang baba ng tiwala niya sa sarili niya. Pero siguro nagpapasalamat ako na di siya tumigil gumawa ng mga katunayan kung gaano siya katatag at lumalaban. Alam ko rin na sa tuwing pinipindot niya yung record, iniisip niya na mahaba pa yung proseso at masasayang lang yung space sa storage niya. Pero ngayon masasabi ko sa kanya na masyado niya lang pinupuno yung isip niya ng sarili niyang boses. At syempre ngayong kinukumpile ko tong video ng mga ginawa niya buong taon, gusto ko lang sabihin na proud ako sa kanya. Natutunan niyang unahin yung sarili niya na hindi naman niya madalas ginagawa dati. Keep going talaga. Kasi kailangan ko mag-paint pa ng para sa art fair Tokyo. Di ko rin naman inaalis sa kanya yung pagsisikap niya na mas maging mabuti ang pagtrato niya sa sarili niya. Kahit na may mga araw na hindi niya magawa. Na kailangan ko nang gumawa. Sabi niya, self-care is not selfish. Pwede naman siyang ma-translate into gawin mo ng maayos yung ipapasa ko para sa Japan. Para yung feeling ko, alam mo yun, feel good. Yung hindi ako nagigilty or sasabihin ko sa sarili ko na hindi ko nagawa yung best ko. Art fair Tokyo. Ito, Minsan di niya rin alam kung matatapos ba yung mga problema na hinaharap niya sa kasalukuyan. Pero sana nag-time travel ako para sabihin na kumalma lang siya kasi nakayanan niya naman lahat sa dulo. Alam ko naman yun. Reminder lang naman yun. Okay, I am reminded. Kaso masama ba ako para sabihin sa kanya na mas kaya niya pang higitan lahat ng mga ginawa niya? Tagal ko nang O masyado lang believe sa kakayanan niya? feeling ko, kailangan ko na kumain kasi lumilindol na yung kanin. Or enough and you're trying. Siguro sa ngayon okay na yan. Tao halata eh. Ubus. Gusto ko sana magkaroon din siya ng pasensya sa sarili niya tulad ng binibigay niya sa pagpipinta. Oras alagaan yung sarili niya kapag napapagod na siya. Pati sana sa mga susunod pa, malaman niya na may mga panahon na pwede magpahinga. Kasi hindi naman porket maganda mag-record ng langit tuwing sisikat yung araw, lagi niya dapat yun gagawin. Saka marami pang naghihintay sa amin. Bagong pyesa, bagong lugar, tao, kaibigan, bagong mga karanasan na siguro ibabalik din naman niya sa mga pyesa. Ang dami niyang hindi nasubaybayan sa iba't ibang naganap sa mga taong nakapaligid sa kanya. May mga pagkikita na hindi mo na hinayaan mangyari kasi may mga kailangan unahin. Pero sana wag niyang isipin na selfish yung mga ginagawa niyang desisyon. Kasi para sa akin, kulang pa yan. Kung kilala naman talaga nila tayo, maiintindihan nila na dito ka sumasaya. Ang ganda nito. Nakakainis nga lang din na hanggang ngayon di niya pa rin tinatanggap na ang tapang niya. Di niya naman alam yung mga mangyayari sa mga susunod na sandali, pero tinatanggap niya kahit paunti-unti, basta araw-araw. Pang ilan na kaya to? Anyway, parang pa palang mga kailangan akong isipin. Paano magko-connect yung colors. Hindi ko siya na foresee dati. Siyempre magsiswitch-switch. Tapos, Bakit kaya kailangan niya pang balibaliktarin yung orientation ng mga pyesa niya? Pwede namang static lang. ganyan. Tapos kapag in-switch, magkakakonect. Ito, tatry ko yung theory ko. Kung totoo. Bakit kailangan palaging konektado? Oh my God, oh my God. Tapos ito. Para sa apat. Gagi, pwede nga. Oh my God. Bakit kailangan niya pahirapan yung sarili niya? Pwede namang manatili. Pag ganun, magkakakonect. Kaso wala eh. Pag ganun. Gusto niya laging angatan yung dating sarili niya na para bang magkalaban sila. Oh my God, ang angas. So, pwede Sige siyang- lang, try mo lang i-explain. pwede siyang Pero pa- pwede ko namang kapag i-edit na eh. magkakastack pa tayo,
Pwede siyang pag ganon. Pwede siyang apat. Ang cute ang angas. Tapos, na-excite ako sa next kong gagawin. Na-excite akong i-figure out yung mga akala ko hindi ko kayang, or I mean, yung alam kong mahirap i-figure out. Bakit? Pero, hindi lang siya yung nafe-feel ko after makatapos ng isang painting. Mas higit pa, na parang, hi- Ay, kala ko pinaprank. Di ko na maalala kung kani-kanino niya ba gusto makuha yung validation na akala niya kailangan niya. Pero tingin ko, alam niya naman na hindi yun importante sa kanya. Lalo na sa mga panahon na to na siya lang at ang proseso yun nakakita ng mga pangyayari. Wala kasi akong nahanap na mga video habang nagpipaint siya. Sa mga taong hindi nakakaintindi sa kanya, pati sa mga ginagawa niya, at bakit niya yun ginagawa. Sinubukan mo naman ipaliwanag sa mga taong gusto mong makaintindi. May mga nakaintindi, oo, pero meron din namang hindi. Pero syempre nagpapasalamat kami parehas sa mga taong hindi na namin kailangan magpaliwanag. Nandyan lang sila, nakasubaybay, at naiintindihan nila kami. Sa buong taon marami akong nakitang iba't ibang mga kulay. Mga kulay na hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Pero sa mga kulay na nagawa ko na hindi ko na gusto ulit gamitin sa mga susunod na pyesa, di ko naman sila itatapon. Pagsasama-samahin ko sila para di masayang lahat ng mga pinagdaanan. At sana matutunan namin na pwede naman magsimula ulit ng panibago.